Para po sa devotion natin patungkol po sa peace, kapayapaan, I hope marami po tayong natutunan, no? And I hope natanggal po yung ating mga kabalisahan, yung ating mga pag-aalala. So yung tanong po natin sa devotion natin na ito ay nagkakaproblema ba si Lord? Nag-aalala din ba si Lord? So ang sagot po natin sa tanong na yun ay hindi. Yung Diyos po natin ay, sabi dito, God is completely separate from all confusion, chaos, or disorder. Yung Diyos hindi naku-confuse, natataranta, nag-aalala, hindi siya dumarating sa punto na ano ba yung gagawin ko? God is always in control. He has a plan. He knows what He's doing. So, dahil po dyan, tayo pong mga tagasunod ng ating Diyos ay merong karapatan na maging mapayapa kasi sa Diyos tayo nagtitiwala. So, ilan po sa mga puntos na binigyan natin ng pansin rito ay God's peace reflects His sovereign control. Ang Diyos ay mapayapa. Meron siyang kapayapaan kasi He's in control. Hindi siya nag-aalala na hindi siya nababahala kung ano yung dapat niyang gawin. Kasi yung Diyos, He knows everything. He knows what He's doing and He knows the direction of all of human history. Wala siyang pinapangamba. Dahil po dyan, pwede po tayo magkaroon ng kapayapaan. Now, gusto ko pong emphasize yung isang bagay dito na hindi natin nabanggit sa devotion natin. Kasi usually po, naglalagay ako ng maraming mga verses dito. Hindi rin naman po kaya ng 15 minutes ay matatalakay po lahat. So, gusto ko pong i-emphasize yung Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo para sa mga taga-Pilipos. Sabi po dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, dito po, yung kapayapaan ng Diyos, kaya madalas po hindi natin nararanasan, kasi po kulang tayo sa panalangin. Ang pananalangin po kasi ay isang kaparaanan para lahat ng ating alalahanin, lahat ng ating pangamba ay ilagay natin sa kamay ng Diyos. Kaya po sinasabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Kasi totoo naman na tayong mga tao, we don't see the future. We think that life is full of uncertainty, na hindi natin alam kung ano mangyayari sa hinaharap. Kaya tayo minsan natatakot, nangangamba, at nagkakaroon ng mga anxiety or kabalisahan. Pero sinasabi po rito sa Philippians 4:6 to 7 na huwag tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ibig sabihin, pwede pala tayong magkaroon ng kapayapaan. Yung kapayapaan ng Diyos. Sa papanong paraan? Sa pamamagitan ng pananalangin. Kasi sa pamamagitan po ng ating pananalangin, tayo ay dumedepende sa Diyos na siyang may control ng lahat ng sitwasyon. Kaya po sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip. So, merong sinabing sa halip. Ibig sabihin, merong alternative. Merong kang dapat gawin. Hindi sinabi ng Biblia na huwag kang mabalisa, that's it, period. Merong alternative, merong gagawin. Huwag kang mabalisa, pero ito yung dapat mong gawin. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. So, yun naman pala. Magkakaroon ka ng kapayapaan, hindi ka na mababalisa, huwag kang mabalisa, pero ito yung gagawin mo. Hingin mo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, ang ganda nga nito nagpe-pray ka pa lang, hinihingi mo pa lang, nagpapasalamat ka na. Pinagpapasalamat mo sa Diyos yung ginawa niya in the past. Mahalaga po yun Kasi pag ikaw ay isang taong thankful, grateful, lagi nagpapasalamat sa Diyos, lagi mo nire-recognize yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay in the past. Ibig sabihin, pag nananalangin ka, Lord, thank you kasi kumilos ka sa buhay ko in the past. Alam niyo po ba yun ay nagpapalakas ng ating pananampalataya? When you are grateful, thankful, lagi nagpapasalamat sa Diyos kasi lagi mong pinupuno yung isip at puso mo ng pasasalamat, lalo mong nararamdaman at lalo mong dinedeklara yung ginawa ng Diyos sa iyong nakalipas. At kung nakita mo na isa-isa mo yung ginawa ng Diyos sa nakaraan, lalong lalakas ang loob mo, lalo kang magkakaroon ng confidence na yung Diyos in the past ay siya pa rin Diyos sa present at Diyos in the future. Kaya po isa sa mga puntos natin sa devotion natin na ito ay yung Diyos natin, yung kapayapaan ng Diyos ay nagmumula sa unchanging nature ng Diyos, yung Diyos na hindi nagbabago. Kaya nagkakaroon din tayo ng kapayapaan kasi alam natin na yung Diyos ng Biblia, Diyos ng nakalipas, Diyos ng kasalukuyan at
hinaharap ay parehong Diyos na hindi nagbabago. So, sabi dito, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. No? You can be thankful sa pagkilos ng Diyos in the past, sa present, and even in the future. Pwede mo ipagpasalamat in advance yung sagot ng Diyos sa iyong mga panalangin. So, sabi po rito, huwag kang mabalisa, pero merong alternative. Yung alternative, manalangin ka. Anong kasunod po nito? Ano po yung resulta nito? Sabi po sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos and the peace of God, which transcends all understanding, na hindi kayang maunawaan ng tao. Ibig sabihin, bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan na hindi maipaliwanag ng tao. Bakit? Kasi po yung mga tao, hindi nila magigets talaga na ikaw mapayapa. Sa sobrang dami mong problema, pasan-pasan mo na yung daigdig, figuratively speaking, no? Para kang may pasan na samot-saring mga problema, pero mapayapa ka. Hindi magigets ng mga tao yun ng normal na tao. Paano ka nakakangiti? Paano ka nakakahalakhak na ang dami mong problema, ang dami mong pagsubok na pinagdadaanan? Hindi magets ng normal na tao. So, sabi dito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip. So, merong yung kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating isipan, sa ating mga puso, para hindi mabahala. At magkaroon tayo talaga ng kapayapaan. So, mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Napakalaga po talaga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kasi lahat ng blessings, lahat ng favor from God, ay nagmumula po yan sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Kaya po, pag lumalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, sinasabi natin in Jesus' name. Kasi lumalapit tayo sa pamamagitan ng anak. At dahil nakipag-isa na tayo sa anak, yung authority ng anak, no? Yung pangalan ng anak, hindi natatanggihan ng ama. Kaya po sinasabi ng Biblia, walang mabubuting bagay ang pagkakait sa atin ng Diyos. Gayong ibinigay na sa atin ng anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Kung naibigay na ang anak sa atin, yung maliliit na bagay pa kaya, hindi ipagkakait pa kaya ng Diyos sa atin. Gayong nakipag-isa na tayo kay Kristo Jesus. So, sabi po rito, kapag tayo nababalisa, alalahanin po natin tong verse na to. Huwag tayong mabalisa, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Sa halip tayo manalangin. At pag nanalangin tayo na may pasasalamat, ang kapayapaan ng Diyos ang siyang sasa atin. And nawa, ang dalangin ko po, kahit anong mga problema na tinatahak natin, mga problema ang kinakaharap, lahat po ng ito ay mapalitan ng kapayapaan ng Diyos. Hindi po all the time aalisin ng Diyos yung ating mga problema. Pero sa lahat po ng pagkakataon, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan ng Diyos kung tayo lamang po ay magtitiwala sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions. I hope marami po tayong natutunan. Magkita-kita po tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotions.